سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. Upang maging malinaw ang nais ng Islam na maisakatuparang pagbabago sa lipunan ng tao, lilinawin natin ang buod sa ilang mga katangian ng lipunang hindi Islamiko. Una, ang malaking kasiraang sanhi ng maling ideolohiya o akida. Ang pangunahing katangian ng isang lipunang malayo sa gabay ni Allah ay ang sira nitong akida at ideolohiya. Ang kasirang ito sa akida at kaisipan ang ugat ng kaguluhan at pagkakalihis sa matuwid na pamumuhay. Kinaligtaan ng lipunang ito ang tagapaglikha nila at mga katangian ng tagapaglikhang ito, na siya ang nangangasiwa sa pamumuhay nila at lahat ng mga nilikha. Nakalimutan din nila ang mga karapatan niya sa kanila. At nakaligtaan ang ibinaba niyang gabay para sa kanila na sanhi ng pagkaligaw nila at paglayo sa layunin ng pagkakalikha sa kanila. Dahil dito, iginugugol nila ang lakas at yaman nila sa mga bagay na magsasanhi ng kapighatian sa halip na igugol sana nila sa mga bagay na magpapaligaya sa kanila ng tunay na kaligayahan. Namumuhay sila ng walang katanggap-tanggap ni dakilang layunin na ang naging resulta ay ang masalimuot na pamumuhay. Sira, kawalan ng katarungan, at mapighating buhay. Paano nga ba magiging matuwid ang buhay ng tao na likas namang nag-iisip, nagpaplano, gumagawa, nagsasalita, nagmamahal, nasusuklam, ngunit walang gabay ng lumikha sa kanya at malayo sa pangangasiwa niya na sumasaklaw sa lahat ng bagay? Ang buhay na malayo sa biyaya ng pamamaraan at panuntunan ng buhay na ibinaba ni Allah para sa mga tao bilang sanggunian para sa lahat ng aspeto ng buhay ay lagi pong nasa kasiraan. Ang pinakapayak na pamantayan sa tagumpay sa anumang plano sa buhay ay huwag daw nating kaligtaan na palaging ilagay ang anumang bagay sa realidad na kalagayan. Paano magtatagumpay ang tao at maging masaya samantalang siya ay nagpaplano ng tatahakin niya sa buhay habang nakakaligta naman sa pinakadakilang realidad? Ito ay ang realidad sa pag-iral ng dakilang tagapaglikha na nagtataglay ng mga katangiang hindi maarok, hindi mailarawan at hindi maiwawangis sa alinman sa mga nilikha niya. Kung tinanggihan ang katotohanang hindi mapapasinungalingan na umiiral ang dakilang tagapaglikha na ipinahiwatig ng mga nilikha, susunod na po dito ang pagtanggi sa panuntunan ng buhay na ibinaba ng tagapaglikha para sa nilikha niyang tao. Ang tao na mayroong katawan, utak at puso na nilikha ni Allah ay nangangailangan ng gabay ni Allah upang maging matagumpay sa buhay na ito at saka sa kabilang buhay. Paano maging malusog ang katawan niya? Paano maging masaya ang puso niya? Paano maging matuwid ang pag-iisip niya kung tinanggihan naman niya ang tagapaglikha at panuntunan ng buhay na ibinaba ng tagapaglikha para sa kanya? Kahit sa simpleng buhay na ito sa mundo, walang matinong tao na kapag bibili ng isang gamit na may kalakip na manual ng paggamit, ay itatapon niya ang manual at gagawa ng sariling manual.
Sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip na ang higit na nakakaalam sa kalikasan ng gamit ay ang may likha nito. Dahil dito, siya lamang din ang nararapat na maglagay ng manual ng paggamit na angkop sa kalikasan ng gamit na likha niya. Gayon din naman, ang may karapatan lamang din na gumawa ng manual para sa buhay ng tao ay ang may lalang ng tao, sapagkat siya lamang din ang nakakaalam sa kalikasan ng nilikha niyang tao. Sinabi ni Allah, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Hindi ba nakaalam ang lumikha sa nilikha niya, gayong siya ang nakakatalos, ang taga-batid. Ang talatang ito ay patanong upang pagdiinan ang sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip na katotohanan na ang hindi naman lumikha ng tao ay walang karapatang gumawa ng anumang batas para ipatupad sa tao. Ang manual na ito para sa tao, nagawa ng tagapaglikha ng tao, ay ang mga batas ng Islam. Ang sinumang tumanggi sa Islam ay magiging talunan sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Ikalawa, ang pagkaaliping sanhi ng malaking kasiraan. Ito yung ikalawang katangian ng hindi Islamikong estado. Ang malaking kasiraan ito, ang sanhi sa pagkawala ng mga tao sa kanilang pagpapakaalipin kay Allah, at pagpapakaalipin ito ay iuukol nila sa iba pang mga Diyos na likha ng mga pithaya at nasa nila. Sapagkat ang bawat tumanggi sa pagsamba kay Allah ay tiyak na sasamba sa iba pa bukod sa Kanya. Sapagkat ang tao ay likas na naglilingkod at sumasamba. Likas sa tao ang pagsamba at paglilingkod sapagkat siya ay may mga pangangailangan, hinahangad at ninanasa, at mayroon siyang puso na nilikha ni Allah na likas na nagmamahal at nasusuklam, nangangamba at umaasam. Kung hindi siya naging alipin ni Allah, ay magiging alipin siya ng mga pangangailangan niya't hinahangad. Sa iba pang salita, kung hindi siya nalulugod na maging alipin ni Allah, tiyak na magiging alipin siya ng mga pagnanasa at pangangailangan niya, o kaya'y magiging alipin siya ng mga naghaharing tao at jin na kagaya din sa mga alipin ng sarili nilang interes at pagnanasa. Kapag inukol ng mga tao ang paglilingkod nila sa iba pa bukod kay Allah, ayon sa pithaya at nasa, sila'y kakasangkapin ng mga naghaharing oring mapaniil upang makamit at mapatatag ang kapangyarihan nila. Maaring sa pamagitan ng pamumuwirsa sa mga tao o pangungumbinsi sa pamamagitan ng mga buktot na propaganda at pamamaraan upang supilin at alipinin lamang ang mga tao para sa sarili nilang kapakinabangan. Lalo nilang panatilihin at patatagin ang dominasyon nila sa buhay at yaman ng mga tao at mga likas yaman upang mapatatag ang kapangyarihan nila. Sa ganitong kalagayan, mananatili din ang pagpapakaalipin at pagsamba ng mga tao sa kapwa niya tao na dapat ay iukol nila sa Diyos na tagapaglikha ng tao. Bagos ang ilan sa mga naghaharing ito at mga pinunong labis ng nalugod sa pagpapakaalipin at pagsusunod-sunuran sa kanila ng mga nasasakupan nila, ay lantaran na ring nag-aangking Diyos. Sinabi na ito sa atin ng banal na Quran. Isang halimbawa, ito yung ilang mga talata sa Quran. Waqala Fir'aun, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Sa isa pang aya, faqala ana rabbukumul a'la. Sa isa pang aya, sinabi pa ng isang mapaniil na pinuno sa panahon ni Ibrahim a.s. Ana uhyi wa umit. Sinabi naman ng mga makapangyarihan sa
Ad wa qalu man ashaddu minna quwwah. At marami pang iba na lantarang nag-aangking mga Diyos dahil sa pagkalugod nila sa pagsunod at pagpapakaalipin sa kanila ng mga tao. Ang mga tao namang nahirati na sa pagpapakaalipin, hindi lamang basta't tinanggap at kinalugdan na nila ang pagpapakaalipin, bagkos ang iba ay ipinagmamalaki na ang kanilang pagiging alipin. Ito ay dahil sa pagkalimot nila sa tagapaglikha nila. Nakalimutan na rin nila ang mga sarili nila hanggang kinalugdan na nila ang pagpapakaalipin nila sa mga mapaniil na mga namumuno sa kanila. Ang ikatlong katangian ng hindi sa Islamikong sosyedad ay ang kawalang katarungang sanhi ng pagkakaalipin. Yung inhustisya, paglabag sa katarungan, na ito ay resulta ng pagkaalipin. Ang paglaganap ng kawalang katarungan ang resulta ng malaking kasiraan at pagpapakaalipin ng tao sa kapwa niya tao na sasaklaw sa lahat ng bahagi ng buhay. Magdurusa ang mga tao ng mga paglabag sa katarungan, pagsasamantala at iba't ibang mga kasiraan sa pamumuhay. Sinabi ni Allah, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Lumitaw ang katiwalian sa kalupaan at karagatan dahil sa nakamit ng mga kamay ng mga tao upang palasapin niya sila ng ilan sa ginawa nila nang sa gayon sila ay magbabalik. Ang dahilan ng kasirang ito na lalaganap sa kalupaan ay ang mga pinunong malulupit at diktador na naghahari-harian sa lupa na naghahangad na maisakatuparan nila ang mga interes at nasa nila ng lubusan. Kakasangkapanin nila ang mayroon sila na mga kaparaanan at puwersa upang sipsipin ang paglilingkod at yaman ng mga tao nang walang pagmamalasakit sa karapatan ng tao ni takot sa pananagutan sa Diyos. Sinabi ni Allah, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Huwag kang tumalipas sa sinumang pinalingat namin ang puso niya sa pag-aalala sa amin at sumunod sa nasa niya at ang gawa niya ay nasayang na. Sinabi pa ni Allah hinggil sa mga namumunong mapaniil na nag-aakalang pag-aari na nila ang mga buhay at yaman ng mga tao. Qalat innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun. Nagsabi siya, tunay na ang mga hari kapag pumasok sila sa isang pamayanan ay nanggugulo roon at gumagawa sa mga mahal sa mga naninirahan doon bilang mga kaaba-aba. Gayon ang ginagawa nila. Sinabi pa ni Allah, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad." Kapag tumalikod siya, ay nagpupunyagi siya sa lupa upang manggulo rito at mamuksa ng mga pananim at mga hayupan. Si Allah ay hindi umiibig sa kaguluhan. Ganito lumalaganap sa mga lipunang ito ang iba't ibang uri ng paglabag sa katarungan at kasiraan. Iaangat sa mga lipunang ito ang isang nararapat na ibinababa at bobosabosin ang nararapat na parangalan. Ilalagay ang mga tao sa hindi angkop nilang kalalagyan. Binibigyan ng pagkakaabalahan ng mga uring naghaharing ito sa lipunan ang mga tao sa pamamagitan ng mga paligsahang kaugnay sa mga pagnanasa ng tao at kalaswaan na magpapalimot sa kanilang pagkabosabos at pagkaalipin. Sa pamamagitan nito,
mahihirati sila't papailalim sa realidad ng buhay nila nang hindi na nila nararamdaman ang pagkaalipin nila ng mga naghaharing ori sa lipunan. Hindi na rin sila sasalungat sa nakasanayan na nilang buhay ni mag-aalsa sa may kapangyarihan. Lalaganap sa ganitong ori ng mga lipunan ang mga masasamat na kasisirang mga bisyo ng pangkaraniwan at hindi na itinuturing na masamang bisyo. Bagkus, maaaring ituturing na ito ang totoong kapihasnan. Sa ganito ring ori ng lipunan, ay maging katakataka at kakaiba ang moralidad at ang mga kaasalang buhat sa dakilang tagapaglikha at ang mga taong nag-aanyaya sa kagandahang asal ayon sa binaba ni Allah, ang itinuturing na mga kakaiba at estranghero. Mula sa mga karaniwang mamamayan ng ganitong ori ng lipunan hanggang sa mga naghaharing ori ay kakalaban sa mga nag-aanyaya tungo sa pagbabago at nag-aanyaya tungo sa tunay na moralidad at kagandahang asal. Makakasagupa ng mga estrangherong ito na mga ngaral sa lipunan ang iba't ibang paninira sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng mga propaganda. Sa ganitong ori ng lipunan, mauunawaan natin ang isa pang kahulugan ng salita ni Allah. Tunghayan po ninyo. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Ibig sabihin, o anak ko, huwag kang mag-shirk, huwag kang magtambal kay Allah. Tunay na ang pagtatambal kay Allah ay talagang isang sukdulang paglabag sa katarungan. Pinakadakilang paglabag sa katarungan. Ang shirk o sira na aqida ang ugat ng paglabag sa katarungang lumalaganap sa isang lipunan. Dahil mula rito nag-ugat ang pagtangging isabatas ang ibinaba ni Allah at ang kapalit nito'y kinathang batas lamang ng tao. Kaya sinabi ni Allah, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ang sinumang hindi humatol ng ayon sa ibinaba ni Allah, ang mga iyon ay ang mga lumalabag sa katarungan. Ang anumang ori ng paglabag sa katarungan at kasiraan sa ganitong ori ng mga lipunan ay mga sintomas lamang ng shirk o pagtatambal, pagtanggi sa tagapaglikha at hindi pagpapatupad ng mga kautosang ibinaba ni Allah para sa mga nilikha niyang tao. Sa ganitong ori ng lipunan, ang layunin ng da'wa ay ang lubusang pagbabago at pagbubunot ng ugat ng mga lipunang hindi Islamiko upang itatag itong muli sa mga bagong pundasyon o saligan. Ang saligan ng Islamikong pamumuhay. Ang pagtatatag na ito'y nabubuod sa tatlong mahahalagang reformasyon. Una, pagtutuwid ng akida at ideolohiya. Ang unang hakbang ay ang pagtutuwid sa mga paniniwala ng mga tao at mga pananaw nila hinggil sa tagapaglikha ng santinakpang ito at pagtutuwid sa katotohanan ng ating buhay. Saan tayo nagmula at saan ang hantungan? Ano ang kalagayan natin sa pagitan ng iba pang mga nilikha? Ano ang tungkulin natin sa buhay na ito sa mundo? At ano ang relasyon natin sa ating tagapaglikha? Ipinag-utos sa mga sumampalataya ang da'wa upang ituro sa mga tao si Allah na tagapaglikha, ang mga katangian niya at mga gawain niya. Ituro sa mga tao na siya ang tagapaglikha nila na lumikha ng lahat ng mga bagay at lumikha ayon sa nais niya. Kagaya sa sinabi niya, innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ang utos niya kapag niloob niya ang isang bagay ay na magsabi lamang siya roon ng mangyari at mangyayari. At bilang tagapaglikha ng santinakpang ito, siya rin ang hari nito at lahat ng nilikha ay kumikilos ayon sa utos at pangangasiwa niya. Tumatalim at sumusunod sa likas na pagkakalikha niya sa kanila.
At bilang tagapaglikha, siya lamang ang may karapatang maglagay ng mga kautusan na sa kalooban niya ang lahat na mga mangyayari. Mula sa kanya ang buhay at kamatayan, kagaya sa sinabi niya, lahu maqalidus samawati wal ard, yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, innahu bikulli syai'in alim. Gayon din naman, ang layunin ng da'wa ay upang ituro sa mga tao ang katotohanan ng buhay nila na sila ay mga nilikhang kabilang sa mga nilikha ni Allah. Ang layunin ng pagkakalikha sa tao ay upang sumamba lamang kay Allah. Sinabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Layunin din ng da'wa ay upang ituro sa mga tao ang katotohanan ng santinakpang ito na ito ay kabilang din sa mga nilikha ni Allah upang maging sunod-sunuran sa kapakinabangan ng mga tao sa panuntunang ibinaba ng tagapaglikha nito. Wala ni isa sa santinakpang ito ang narapat na pag-ukulan ng pagsamba o paglilingkod o kaya'y katakutan. Dumating din ang Islam upang ituwid ang kaisipan ng mga tao hinggil sa kahantungan nila at kahantungan ng lahat ng mga nilikha. Nililinaw sa kanila ng Islam na ang buhay na ito sa mundo ay pansamantala lamang na tahanan para sa pagsusulit at paggawa at mayroong tunay na tahanan ng mga tao. Ito ay ang walang hanggang buhay. Darating ang araw ng paghukom na ang tagapaglikha mismo ang hukom na maghahatol sa mga tao ayon sa ibinaba niyang kautusan. Maaring ang hatol ay kaligtasan sa impyerno at pagpasok sa paraiso o maaaring walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ang paghahatol sa araw na iyon ay ayon sa ginawa ng bawat tao habang nabubuhay pa sa mundong ito. At ito ang ipinahiwatig ng sura na ito. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ang layunin po ng da'wa ay upang ipaalam sa mga tao na ang lahat ay nasa pangangalaga at pagmamasid ni Allah, na ang mga gawain nila ay nabibilang at nakatala. Si Allah ay laging nakamasid sa lahat ng bagay at nangyayari sa santinakpang ito. Nakakaalam sa lahat ng bagay, lantad man ulihim. Sinabi niya, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Sinabi pa niya, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Ganito po ang layunin ng da'wa, upang turuan at sanayin ang mga tao sa malalim na kaalaman hinggil kay Allah, sa mga katangian niya at mga gawa, upang magkaroon ang mga puso nila para kay Allah ng pagmamahal, pangamba, pag-asam, katapatan, takot, at pagsuko. Ang ikalawang reformasyon, paggagabay sa mga tao tungo sa pagsamba kay Allah. Ito ay ang reformasyon sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa mga tao tungo sa pagsabat, pagpapakaalipin lamang kay Allah, at kalakip ng obligasyong ito ay ang pagbubuwag sa lahat ng uri ng mga pagpapakaalipin sa iba pa bukod kay Allah. Ipaalala sa mga tao na ang pagsamba ay nararapat lamang sa tagapaglikha ng lahat ng nilikha. Ito po ay katotohanang sinasang-ayunan ng kalikasan at pag-iisip ng tao. Ang iba pa, bukod sa kanya, ay walang karapatan ng pagsamba, sapagkat sila'y kapariho lamang ng tao na mga nilikha. Hindi siya nangangailangan ng pagsamba at pagpapakailipin ng tao, bagkus ang tao ang nangangailangan nito, sapagkat ito'y para sa kapakinabangan ng mga tao.
Bagkus lahat ng mga nilalang ay nangangailangan sa Kanya. Lahat ng mga nilalang ay walang kakayahan sa anumang bagay maliban sa kapangyarihan at pagkalugod niya. Kaya sinabi ni Allah, Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'una lah. Innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lah. Wa ay yaslubhu dhubabu syai'an la yastanqiduhu min. Da'ubat talibu wal matlub. O mga tao, kumuha ng isang paghalimbawa, kaya pakinggan ninyo ito. Tunay na ang dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allah ay hindi nakalilikha ng mga langaw, kahit paman nagtipon sila para roon. Kung agawan sila ng langaw ng isang bagay ay hindi nila masasagip ito mula roon. Mahina ang humihiling sa Diyos-Diyosan at ang hinihilingan nila na Diyos-Diyosan. Ang layunin kung gayon sa pangangaral ng Islam sa lahat ng mga tao, na ibaling nila ang mga puso, gawa at salita nila sa tagapaglikha at gawin nilang hari sa buhay nila ang Diyos. Magmumula sa tagapaglikha ang mga simulain, kaasalan, moralidad at panuntunan ng buhay nila. At magmumula ang lahat ng mga ito sa banal na aklat na ipinahayag niya sa mga sugo at propeta niya. Hindi nila pahalagahan ang anumang kinatha lamang ng tao na mga sistema at kautusan. At itanim sa puso't isipan nila ang pagiging malaya mula sa kapangyarihan ng sinuman maliban sa kapangyarihan lamang ng tunay na tagapaglikha nila. Ang pangatlong reformasyon, paglaban sa inhustisya o paglabag sa katarungan at kasiraan. Ang pakikibaka laban sa paglabag sa katarungan at katiwalaan sa lupa ay sa pamamagitan ng pagpapalayas sa mga naghaharing ori mula sa kapangyarihan nila sa lipunan na nagpapatupad ng mga batas na katha lamang nila para alipinin ang mga tao para sa sarili nilang kapakinabangan. Lakad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Talagang isinugo namin ang mga sugo, kalakip ang mga malinaw na patunay, at ibinaba namin kasama nila ang kasulatan at ang timbangan ng katarungan upang magtaguyod ang mga tao ng katarungan. Natalakay na natin sa unahan na ang ugat ng paglabag sa katarungan at katiwalaan sa lupa ay dahil sa mga naghaharing ori sa lipunan na nangagaw ng karapatan ng tagapaglikha ng pagiging Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga batas na ipinapatupad nila sa mga tao ayon sa sarili nilang pithaya at nasa. Kinakasangkapan nila ang serbisyo ng mga tao at yaman nila, kabilang na ang likas yaman o likas na yaman ng bayan para sa pagpapatatag ng kapangyarihan nila. Dahil dito, kabilang sa mga mahalagang layunin ng da'wa ay pagpapamulat sa mga tao na labanan upang mabuwag ang mga naghaharing ori na ito sa lipunan. Alisin sa mga kamay nila ang kapangyarihan upang mailipat ito sa kamay ng mga mananampalataya, na kung saan hinggil sa mga mananampalataya ay sinabi ni Allah, alladhina idza makkannahum fil ard aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sila ang mga kung bibigyan namin ng kapamahalaan sa lupa ay magpapanatili sa pagdarasal, magbibigay ng zaka, mag-uutos ng nakabubuti, sasaway sa nakasasama. Kay Allah ang mabuting kahihinatnan ng mga bagay. Ito po ay sapagkat kung ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga malulupit at mapaniil na mga diktador, ito po ay magiging instrumento para sa katiwalian at paglabag sa katarungan. Samantalang kung ito'y nasa mga kamay ng mga mananampalataya, ito na may magiging instrumento para sa pagsasaayos
at katarungan sa lipunan. Sapagkat ang mga mananampalataya ay mamumuno sa mga nilikha ayon sa makatarungan at angkop na pamamahala na nagmula sa tagapaglikha. At ang mga batas na nagmula sa tagapaglikha para sa kanyang mga nilikha ay tiyak na angkop sa kalikasan ng pagkakalikha sa kanila. Sapagkat ang mga pinunong nagkakatha lamang ng mga batas, kahit pa ang hangad nila ay katarungan para sa mga tao, hindi pa rin ito magiging angkop at makatarungan para sa tao sapagkat ang tao ay hindi naman lumikha ng tao. Walang pangamba sa pinunong mananampalataya na makagawa ng paglabag sa katarungan at katiwalaan sapagkat nasa puso niya ang takot kay Allah at mananagot siya sa tiyak na araw, ang araw ng paghukom. Kung sakali man na ang pinuno ay gumawa ng katiwalaan at paglabag sa katarungan, habang ang nasasakupan niyang mga mananampalataya ay nananatili pa sa Islam. Ibig sabihin, nagkakaisa upang ipapatupad ang Islam at hindi sa sang-ayunan ang paglihis ng pinuno bago sa pamagitan ng kapangyarihan ng nakakarami, puwersahang maitutuwid ang pinunong lumihis o kaya'y ibaba siya sa kapangyarihan. Dahil dito, hindi magkakalakas ng loob ang pinunong Muslim upang lumabag sa katarungan at gumawa ng katiwalian sapagkat nasa puso niya ang takot kay Allah. At pangalawa, pagtutuwid ng nakakaraming mananampalataya. Hindi siya higit na makapangyarihan sa iba pang mamamayan. Bagkus ang mamamayan ang mas makapangyarihan sapagkat sila ang nakararami. Siya ay isa lamang na tagapagpatupad ng batas ng Islam. Ang katotohanan ng da'wa ay hindi lamang pagpapalaganap ng mensahe ng Islam sa mga tao, lalong hindi ito pagdidikta lamang ng syahada upang bigkasin ng mga tao na siyang baluktot na kaisipan ng marami sa mga Muslim sa ngayon. Bagkus ang da'wa ay isang revolusyon tungo sa lubusang pagbabago sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga tao. Pagbabago sa tatahaking landas tungo sa tagapaglikha ng mga tao. Kung nanaisin ni Allah, sa pamagitan ng kapangyarihan niya, ay papangyayarihin niya ang pagbabagong ito upang matupad ang nais niyang kabutihan para sa mga tao at mailayo sila sa mga mapaniil na mga naghaharing ori. Subalit, kabilang po sa katarungan niya, na isinatungkulin niya ang obligasyong da'wa at jihad sa mga mananampalataya upang matupad ang mga layuning ito. Ang tungkuling pagbabago ay ginawa niya na pagsubok sa mga nag-aangking sumasampalataya upang sasalain niya ang tunay na sumasampalataya na nagmamahal sa kanya sa mga nagpapanggap lamang at gagantimpalaan sila sa tiyak na araw ng paghukom. Sinabi ni Allah, "Dalika walau yasha'u Allahu lang tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladhina qutilu fi sabilillahi fala yudilla a'malahum." Ganyan nga kung sakaling niloob ni Allah, talagang pinaghigantihan na sana niya sila. Subalit, inatasan kayong makipaglaban upang subukin niya ang isa't isa sa inyo. Ang mga napatay sa landas ni Allah ay hindi niya iwawala ang mga gawa nila. Sinabi pa niya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kung wala pong pangsubok sa mga mananampalataya sa pamagitan ng jihad, madali lang po namang sabihin ng mga mapagpanggap na mga sumampalataya din sila at nagmamahal din kay Allah. Magkakaiba po ang antas ng mga nag-aangking sumampalataya batay sa uri ng pagsubok.
Kagaya halimbawa sa sinabi ni Allah sa isang pagsubok, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sabihin mo, kung kayo ay umibig kay Allah, ay sundin ninyo ako. Iibigin kayo ni Allah at magpapatawad siya sa inyo sa mga pagkakasala ninyo. Si Allah ay mapagpatawad, maawain. Sa pagsubok po nito, maaaring ang lahat ay susunod sa mga gawa, salita, at kagandahang asal ng propeta. Pero halimbawa, kung itaas pa natin ang ori ng pagsubok, tunghayin nyo itong aya na ito, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim. Sila ay nakikibaka sa landas ni Allah at hindi sila nangangamba sa paninisi ng isang naninisi. Sa pagsubok po na ito, hindi na maaaring magkunwari ang mga mapagpanggap sapagkat ang nakataya ay buhay na. Kaya, ang tunay na magsasagawa nito ay ang mga tunay na sumampalataya sapagkat alam nila na ang pagtanggap nila sa dawa ng Islam ay pagpasok nila sa kasunduan sa tagapaglikha na ibininta nila sa kanya ang mga buhay nila at yaman ng napakalaking halaga. Ano ang halagang ito na napakalaki? Sabi ng propeta, ang paraiso. Hindi sila nag-alinlangang ipagbili ang buhay at yaman nila sapagkat alam nilang hindi naman ito sa kanila bagkus ang tunay na nagmamayari ng buhay at yaman ay ang tagapaglikha nito. At ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal Qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul azim. Sa sandali pa lamang ng pagpasok ng tao sa Islam, pumasok na po siya sa kasunduan na makibaka upang papangibabawin ang batas ng Islam at sa pamamagitan nito'y matatamasa ng lahat ng tao ang katarungan at maalis ang katiwalian at mga kasiraan sa lipunan. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.